Mo at ang bibi ko. Love you pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako ay nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB time tungkol sa usaping kuto sa helmet ng pasahero. At dahil nga usapang hygiene ito, sad to say pero can't relate po ako. Charot. Ay nako mga yes friend, kanina nga ay napakinggan natin ang sulat ni Terry. Si Terry na talaga namang nakonsumi dahil ang anit niya ay kumate dahil sa kanyang kinalantaryong si Anton. Diba? Si Terry na kahera at si Anton naman na habal-habal driver. O, diba? Dalawang taong pinagtagpo sa kalsada pero naging hadlang ang kuto na nakita. Hala? Kahit sino naman, diba? Imagine pag-ibig na naging kamot-anit pa. O, diba? Para po sa mga hindi nakarinig ng istorya natin kanina, no? Si Terry po ay isang ordinaryong mamamayang Pilipino, ordinaryong manggagawang Pilipino na katulad ni B-Boy Bibo, yes. Na late nang umuwi sa gabi, 'di ba? So walang ibang way or walang ibang available transportation kapag ikaw ay walang sariling sasakyan or kotse or motor, 'di ba? Is yung moto taxi app yan, 'di ba? Yan yung malaking tulong sa aming mga umuwi ng late night. So doon nagre-rely si Ate Terry. But then one day or one night ay biglang may nag-alok sa kanya na, "Uy, miss, sakay ka na sa akin. Dito ka na, hahatid kita. Siguradong may discount ka pa." Yun nga lang, may kutong kasama. 'Di ba? At yun nga si Kuya Anton. And then to make the story short, nagkamabutihan sila dahil nga naging routine na ng isa't isa na ihahatid, isusundo, ganon. So, yun. But then one day, Terry discovered na meron palang kuto ang helmet ni Kuya Anton. Dahil syempre, oo nga naman, 'di ba? Si Kuya Anton ay naghahanap buhay at parte ng kanyang puhunan ay yung helmet na pinapagamit niya sa mga nagiging pasahero niya. And 'di ba? As usual, hindi natin alam kung sino-sino yung gumagamit. So, pwedeng yung iba may kuto, pwedeng yung iba may lisa, or kung may anumang alaga sa ulo nila na pwedeng makahawa sa iba. So, ayun nga yung nangyari kay Ate Terry. Nahawaan siya ng kuto dahil sa helmet ni Anton. Diba? Grabe. Sa hinaba-haba nung kwento kanina, ang masasabi ko lang, ganon ka-powerful ang kuto. Kaya niyang makasira ng relasyon. Pero seriously speaking mga yes friend, kung ikaw regular kang pasahero ng moto taxi app, for sure makaka-relate ka dito, no? Lalo na kapag araw-araw, 'di ba? Yung sinasabi ko, parang tayong mga Pilipino, ito na rin yung naging isa sa mga pangunahin nating transportation, yung pagsakay sa mga ride-hailing app, 'di ba? Mapa ano man 'yan, kotse, motor or whatsoever, kalesa, hindi ko alam, 'di ba? Pero 'yan yung naging sandalan natin. 'Yan yung inaasahan natin sa araw-araw na maghahatid sa atin sa kung saan man natin kailangan pumunta. 'Di ba? Araw-gabi 'yan, umaarangkada sila, pumapasada. And yet again, gaya nga na sinabi ko kanina, hindi talaga maiiwasan na kung sino-sino ang gagamit ng helmet. 'Di ba? Buti sana kung yung helmet is disposable, hindi naman. Kaya ako suggestion ko lang naman bilang ako to, wow, arte. Bilang si B-Boy Bibo to na minsan hindi rin talaga komportable sa helmet ng iba. Kasi hindi lang to sa hygiene, 'di ba? Aminin na natin, minsan may mga substandard din talagang helmet na pinapahiram sa atin yung mga rider at hindi natin sila masisisi kasi siguro mahal yung helmet. I mean, kung bibili man sila ng bago, hindi naman sila yung gagamit. Yet kailangan pa rin sana, 'di ba? Dapat standard pa rin or quality yung ipapahiram sa atin na helmet. Kaya ako personally, bumili ako ng sarili kong helmet na ako lang yung gumagamit. Yun nga lang, lagi kong bitbit.
O katamaran, wala na, hinayaan ko na. Okay na yan, mag-shampoo na lang na, no? Mag-shampoo na lang ng maganda, di ba? Patibayan na lang ng shampoo gagamitin sa ulo. Pagandahan na lang ng gagamiting produkto, oo. Di ba? Yung helmet na maraming gumagamit, so medyo sabihin na nating unhygienic talaga siya. Pero in fairness naman, karamihan naman sa mga riders natin, syempre aware din naman tungkol dyan, nililinis naman din nila, ini-sprayan ng alcohol, pinapalabahan from time to time, or, diba, mas better, inaalkoholan, pinapabanguhan. So, kahit pa paano, hindi ka mangangamba na baka may maging squatter dyan sa anit mo, diba? So, lesson learned, lagi tayong gumamit ng shower cap. Opo, nag-aalok naman sila yan, libre naman yan. Nag-o-offer naman sila ng proteksyon sa atin, 'di ba? Dahil alam nga nila yung kung sino-sino ang gumagamit. So, tanggapin po natin, no, yung shower cap, o hindi naman kaya sprayan natin ng alcohol tayo mismo, or best choice, gaya nga sinabi ko kanina, magdala tayo ng sarili nating helmet kung kaya natin. Kung may pambili tayo or kung meron na tayo, yun na lang yung gamitin natin para sigurado ka na ikaw lang talaga yung gumagamit, 'di ba? I mean, guys, wag niyo akong ma-misinterpret. Wala akong beef, wala akong hinanakit sa mga riders. In fact, saludo ko sa kanila kasi hello, sila ngayon naghahatid sundo sa akin. Oo, sa kanila nanggagaling yung transportasyon ko, yung serbisyo para makapasok at makauwi ako galing trabaho. Kaya wala po akong hinanakit sa inyo. Oh. No offense meant, no, para sa mga mahal nating riders. Gets naman namin na nililinis nyo siya, sadyang hindi nyo lang din talaga kontrolado kung sino yung mga gagamit na pasahero, kaya gets po namin yon. Kaya yung sinasabi ko ngayon is extra safety measures para maging komportable or maging malinis yung ginagamit ng pasahero. Wala itong pinagkaiba sa mga karinderya, 'di ba? Wala itong pinagkaiba sa mga fast food chain na dapat nililinisan at hinuhugasan ng maayos yung mga ginagamit na plato, yung mga ginagamit na tinidor, kutsara. Same lang 'yon. Wala itong pinagkaiba sa mga dentista na dapat sinasanitize yung mga tools and equipment na ginagamit sa mga pasyente nila. Wala itong pinagkaiba sa mga radio DJ na nililinis yung mic. Wow? Sige, ibahin nyo na lang kami. Diba? Wala itong pinagkaiba sa mga radio DJ katulad namin na nililinis yung microphone foam pagkatapos ng programa. Parang hindi sure. Parang hindi totoo. Diba? Hindi, from time to time nagpapalit naman kami ng foam dito. Tsaka at least 6 lang kami nag-iikot-ikot at nagpapalit-palitan nito. Madaling i-identify, madaling ipa-DNA kung kaninang talsik ng laway yung namoo. At again, normal naman yan, diba? So, kanya-kanya tayong arte sa katawan, and it's okay to be sensitive. It's okay para maging careful ka sa mga bagay na ginagamit mo kasi again, it's personal hygiene. So, bottom line ng ating usapan ngayong gabi, mga yes friend, kung ikaw conscious ka sa kalinisan at katawan mo, diba? Sana ganun ka rin sa ibang tao kasi it reflects kung paano mo i-treat yung sarili mo sa paraan na kung paano mo itrato yung ibang tao. Kung dugyot ka sa ibang tao, malaki din yung tsansa na dugyot ka sa sarili mo, 'di ba? Kaya naman sana maging maganda yung reflection mo at kung paano mo ipresenta yung sarili mo sa kanila, 'di ba? Sa kung sino man yung mga haharapin mo. Okay lang po na maging maarte, okay lang po na maging maselan, lalo na kapag may kinalaman sa kalusugan. Pero yung mga nakikita niyong pulubi sa daan na never nagkasakit kahit kailan, ibang usapan na po yan. Hindi ko alam kung anong klaseng immune system yung meron sila. Pero somehow nakakainggit kasi hindi sila gaano agad-agad dinadapuan ng sakit. Bakit kaya immune system ang labanan. Di ba ang galing? Ay nako, well anyways mga yes friend, medyo bumabaho na rin yung hininga ko. Kakasalita ko dito, naaamoy ko na. Buti na lang Sabado bukas kahit papaano onti lang yung DJ na papasok at hindi naman nila ako mapagbibintangan kasi, di ba, kahit papaano, 6 tayong gumamit nito ng Friday. Kaya naman yes friend, ito na i-anunsyo ko na kung sino nga ba ang maswerte at mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan!
ACS! O eto, kung ikaw ay kagaya ni Biboy Bibo na medyo maselan din sa, alam mo na, arte-arte, anik-anik, aning-aning. O eto na, bibigyan kita ng 500 pesos na pambili ng hygiene kit mo. Yes. O, pero kung meron ka naman ng hygiene kit at kompleto ka na sa mga gamit, o i-donate mo na lang sa mga nangangailangan. Yes, friend, kanina nga po ang hinahanap ko ay kahit anong bagay sa paligid ninyo basta kulay asul or color blue. 'Di ba? Katulad ng isa sa mga pakete ng ating mahal at pinagkakatiwalaang Pride detergent. At marami po sa mga yes friend natin na nag-send ng kanilang mga entries. Pero syempre, isa lang ang pwedeng manalo. Ang mapipili lang ni Biboy Bibo. Kaya naman eto na, wag na nating patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo. Sa iyo na ang tumatiginting na 500 pesos. Diana Carmela de Los Angeles, congratulations! Sa ina ang 500 pesos. Kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuluyan na naming maisend ang iyong premyo. Ang tumataginting na 500 pesos. At ikaw, yes, pa rin kung hindi ka man pinalad na nanalo ngayong gabi or ngayong araw or ngayong linggo or buong buhay mo, wag kang mag-alala ha. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pamimigay natin dito ng papremyo. Basta ang kailangan mo lamang gawin, ang lagi kong payo sa'yo, tumutok ka at makinig araw-araw sa 101.1 Yes FM. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat, dapat naka-follow ka sa Facebook page ni DJ Biboy Bibo. Ha? Madali lang spell yan. DJ, Biboy, Bibo, DJ, B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yan. Para more chance na manalo. At syempre dapat ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. Muli ito ay handog sa atin ng ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. Sana all happy weekend! Sana all walang pasok sa trabaho. Makakapiling niyo po akong muli mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Oras natin, 11:44.